Mr. Silent Channel. Kabanata 671 hanggang 700. Mga kondisyon. 0691. Ano? Biglang nagtaas ng boses si Exi Lin Yuan, Song Xinghe. Hindi talaga siya namatay. Higit pa sa hindi siya namatay, sa pagkakataong ito ay lumaban siya ng mas matindi. Kinuha niya ang hostage at binyantaan ang iyong hipag na pupuntahan siya. Mataimtim na sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Exi Lin Yuan, napabulalas siya, naaresto si sister-in-law. Tapos, boss, gusto mo ba? Tinawagan kita, para lang hilingin sa iyo na sabihin sa Dragon King, at pagkatapos ay gagamitin ko ang aking paraan para ilagay ang This Guy Solves It. Hindi ko kailangan ng iyong tulong, ngunit kailangan mo ring maging handa sa pag-iisip. Maaaring may ilang espesyal na sitwasyon sa panig ni Huahay. Bilang karagdagan, kung nagsimula akong tumawag para sa tulong, huwag mo akong harangan ng kaluluwa ng dragon, sabi ni Ye Fan. Matapos itong maunawaan ni Exi Lin Yuan, nag-aalala siyang nagsabi, Boss, gusto mo bang tawagan ang lahat ng matatandang kapatid? Upang makitungo sa isang Song Xinghe, paano siya magiging inspirasyon? At saka, nasa Purgatory Island silang lahat, huli na para dumating. Tanong ni Exi Lin Yuan, kung gayon, bakit hindi ako mag-apply at magpadala ng isang grupo ng mga ahente mula sa Dragon Soul? Kung hindi mo magawa, dapat maging handa si Song Xinghe. Ang iyong Dragon Soul ay gumagalaw, at tatakutin mo lamang ang damo at gugulatin ang ahas. Dapat mong panatilihin ang iyong mga tauhan upang mapanatili ang batas at kaayusan. Kung kaya mo pinakamabuting lutisin ang labanan sa dagat, kung gusto mo talagang lumaban sa lungsod, kailangan mong maging handa sa pag-iisip, sabi ni Ye Fan. Huminga ng malalim si Exi Lin Yuan, alam ko ang sitwasyon, ipapaliwanag ko kaagad sa Dragon King, pumunta ka para iligtas ang hipag sa lalong madaling panahon, may aksyon sa Dragon Soul side, sasabihin ko sa iyo. Matapos pinindot ni Ye Fan ang telepono, pinaandar niya ang kotse patungo sa highway, nagpatuloy sa pagpapabilis, at nagtungo sa airport. Kasabay nito, muling tumawag si Ye Fan kay Leviathan. Si Leviathan, na walang ginagawa sa Purgatory Island, ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono, na halatang medyo nagulat, Boss, hinahanap mo ako bigla, ano ang problema? Sinabi ni Ye Fan, malaking pusit, sa matataas na dagat malapit sa timog silangan na tubig ng Xia Kingdom, walang bangkang magagamit. Nag-isip sandali si Leviathan at sumagot, sa tubig malapit sa Xia Kingdom, ang tanging vassal na organisasyon ko ay ang Tiger Head Shark, ngunit ito ay nawasak. Dahil sa impluensya ng Dragon Soul, medyo kakaunti ang mga kulay abo na organisasyon sa dagat, at ang ilan ay masyadong maliit, gusto kong samilong sa ilalim ng bandila ng ating mga demonyo sa dagat, at wala akong pakialam. Kumunot ang noo ni Ye Fan, hindi sa amin iyon, wala bang ibang organisasyon na nagpapatakbo doon? Agad na sinabi ni Leviathan, oo. May ilan din na nakipag-ugnayan ng mabuti sa mga pamahalaan ng iba't ibang bansa. Ang mga taong ito ay kahihiyan ng ating mundo ng mga pirata, na nakikipagtulungan sa mga autoridad upang mangikil sa mga barkong pangdagat ng ibang bansa, kung minsan ay nagiging mga sundalo at kung minsan ay nagiging mga pirata. Kawal man sila o pirata, gusto ko ng mga barko. Inulit ni Ye Fan. Tumawa si Leviathan at sinabing, Boss, mayroong isang organisasyon na tinatawag na Zay Warriors, halos hindi maabot ang B-level, at sila ay nagpapatakbo sa matataas na dagat sa timog silangan ng Xia Kingdom. Ang kanilang mga barko ay mula sa Fusang Country Self-Defense Force. Bagamat lahat sila ay laos ng mga barko, mas mahusay din sila kaysa sa mga ordinaryong barkong pirata. Ako. Nabalitaan nila na nakipagsabuatan sila sa pamahalaan ng Fusang, at palaging mayroong ilang mga barkong pangingisda at mga ngalakal sa kasuklam-suklam na kaharian ng Xia. Kung interesado ang boss, maaari kong ipakita ang kanilang mga kasalukuyang posisyon. Ipaalam sa akin at ipadala ito sa iyo, boss. Sinabi ni Ye Fan, hindi mo kailangang ipadala ito sa akin, sabihin mo lang kay Asmodeus. Sabihin mo ang slob. Boss, bakit? Natarante si Leviathan. Huwag ka nang magtanong, sasabihin niya sa iyo ang tiyak na dahilan. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, ibinaba niya ang telepono, pinabilis ang kotse sa pinakamabilis na bilis, at tumakbo papuntang airport. Pagsapit ng gabi, sa matataas na dagat sa timog silangan ng kaharian ng Xia, isang helicopter ang dahan-daang lumapag sa ibabaw ng isang itim na submarino. Nang maayos na lumapag ang helicopter, dahan-daang bumaba ang plataporma sa submarino, at muling isinara ang tuktok sa itaas nito. Bumukas ang pinto ng helicopter, at pagkababa ng driver na si Song Xinghe mula sa loob, binuksan niya ang hatch sa likod at gumawa ng mapang-akit na kilos. Pakiusap, Madam Ye, maligayang pagdating sa Xinghe Submarine, nakangiting sabi ni Song Xinghe. Lumabas si Su Qingzhou sa helicopter at tumingin sa paligid. Puro pilak at itim na mga istrukturang metal ang lahat, at wala na siyang makitang iba. Ibinagsak ni Song Xinghe ang helmet sa kanyang ulo, pagkatapos ay pinindot ang isang buton sa dingding, at bumukas ang isang pinto, tumambad ang isang daanan. Sinundan lang ni Su Qingzhou si Song Xinghe papasok. Sa daan, wala siyang makitang buhay na tao.
Sa halip, may ilang robot na gumagalaw sa submarino sa pamamagitan ng mga roller. Mukhang nagulat si Su Qingzhou. Mahirap isipin na ang mga tauhan ng submarinong ito ay pawang mga robot. Huwag magtaka, magagawa ng mga robot kung ano mismo ang kayang gawin ng mga tauhan ng tao, at talagang tapat sila, at mas mababa ang gastos nila kaysa sa mga android, pagmamalaki ni Song Xinghe habang naglalakad. Bumalik sa katinoan si Su Qingzhou at sinabing, nakasama na ako rito, Tita Jiang at Dean Li, dapat hayaan mo akong magkita. Lumingon si Song Xinghe at nagbiro, Miss Su, mukhang hindi mo naiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Sa tingin mo ba ay kwalipikado kang makipag-ayos sa akin? Ipapakita ko sa iyo kapag gusto kitang makita. Dapat sundin mo ako. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga ngipin, sino ang nagsabi na kailangan kong makinig sa iyo? Pagkatapos magsalita, hinawakan ng kamay ng babae ang kanyang lalamunan at sinabing, kung hindi mo ako pahihintulutan na kumpirmahin kung ligtas sila o hindi, magpapakamatay ako ngayon, gayon paman, kung huhulihin mo ako, mahihiya ako o mamamatay, at kung mamatay ako, wala kang magagawa kay Ye Fan. Kinaikit ni Song Xinghe ang kanyang mga mata, hindi mo ako kailangang takutin, wala kang lakas ng loob na magpakamatay, at saka, kung mamatay ka, magagamit ko pa rin ang matandang babae na iyon para pilitin si Ye Fan. Pagkatapos ay maaari mong subukan ito. At tingnan kung si Ye Fan ay pagbabantaan mo kapag ako ay namatay, matigas na sabi ni Su Qingzhou. Matapos magharap ang dalawa ng mahigit 1 minuto, ibinuka ni Song Xinghe ang kanyang mga kamay. Okay lang na tingnan mo, sumama ka sa akin. Sa sinabi nito, dinala ni Song Xinghe si Su Qingzhou sa isang cabin, na mukhang isang kwarto para magpahinga. Sa loob ay isang malaking kama, flat screen monitor, at ilang basic fixed cabinet. Nasaan sina Tita Jiang at Dean Li? Tanong ni Su Qingzhou. Naglakad si Song Xinghe patungo sa flat panel monitor, binuksan ang monitor, at pagkatapos ay lumitaw ang isang larawan. Sa screen, sina Tita Jiang at Dean Li. Tila nakomito si Tita Jiang dahil sa ilang gamot, habang si Direk Li ay nakatikip sa kanyang bibig at nakaupo sa sulok ng dingding, ngunit hindi niya makita kung nasaan ito. Tita Jiang, Dean Li. Sumigaw si Su Qingzhou ng ilang beses, ngunit ang lugar kung saan naroon ang matanda ay halatang hindi naririnig. Huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap, hindi kita marinig. Ngunit ang dalawang matanda ay buhay pa, Miss Su, ayaw mo bang pakawalan ko sila? Tanong ni Song Xinghe na may kasamang masamang ngiti. Malamig na sinabi ni Su Qingzhou, payag ka ba na pabayaan ito? Sa palagay ko kung anong mga kondisyon ang mayroon. Lalong tumawa si Song Xinghe, lumakad papunta sa isang pader, pinindot ang isang buton, at bumukas ang isa pang pinto. Kabanata 0692 Ano man ang Su Qingzhou? 0692. Sa pagkakataong ito, nasa likod ng pinto ang mahigit 100 lalaki na may iba't ibang kulay ng balat, gulanit na damit, pangit na hitsura, at magulo ang buhok. Ang mga lalaking ito ay lahat ay nakagapos ng elektron-ikong bakal na kadena, ang kanilang mga mata ay nakatitig, duguan, at laway ay umaagos mula sa kanilang mga bibig. Nang makita nila si Su Qingzhou, ang mga mata ng bawat lalaki ay nagsimulang kuminang sa sigasig. Song Xinghe, anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Su Qingzhou. Haha, Miss Su, itong mga palaboy na ito ay nakakulong dito ng higit sa 1 linggo. Sila ay tinuturok ng sapat na droga araw-araw, ngunit walang mga babae na makapagbibigay kasiyahan sa kanila. Sabi mo, nakita ka ng ganyang grupo ng mga hayop, hindi ba kumikinang ang mga mata ng ganoon kagandang babae? Ngumiti si Song Xinghe na may baluktot na ekspresyon. Ito ba ang layunin ng paghuli mo sa akin? Nanatiling kalmado si Su Qingzhou, sa tingin mo ba hahayaan kitang magtagumpay? Tahimik na kinuha ni Song Xinghe ang isang kamera sa gilid at sinabing, syempre alam ko, Miss Su. Siya ay isang banal na babae, kahit mamatay siya, hindi niya hahayaang madungisan ng grupo ng mga taong walang tirahan. Ngunit, maaari mong labanan kapag ikaw ay matino, kung ikaw ay hindi matino. Ngunit hindi naman. Sa sandaling bumagsak ang boses, nakita niya ang isa sa mga kamay ni Song Xinghe na naglabas ng isang anesthesia na baril mula sa kanyang likuran, at agad na tinutukan ng karayom ng gamot si Su Qingzhou. Huahai, Ivy Orphanage. Nakalock ang pinto. Sa opisina ni Dean Li, si Song Xinghe, na nakasuot ng itim na leather jacket, ay nakahiga sa isang upuan, nakatingin sa screen ng laptop sa mesa. Sa screen, ang naglalaro ay ang eksena sa loob ng submarino. Nang makita ang sitwasyon ni Su Qingzhou, napuno ng pag-asa ang mga mata ni Song Xinghe. Si Tung Hozan sa gilid ay nakasuot ng itim na slim sweater at itim na leather na pantalon. Kaakit-akit ang kanyang sexy at mature figure. Lumuhad ang babae sa lupa at tinulungan si Song Xinghe na tapikin ang kanyang binti at imasahe, Master, pandaraya ba itong si Ye Fan? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya sa telepono, tulad ng naisip ko, dapat ay nag-install siya ng isang bagay na parang tracker sa Su Qingzhou, o gumamit lamang ng ilang paraan upang mahanap ito sa pamamagitan ng mga satellite o katulad nito. Ang upuan ng aming submarino.
Akala niya ang mga hostage ay nasa matataas na dagat, gusto niyang pumunta sa paliparan para sumakay ng eroplano, lumipad sa mataas na dagat, at pagkatapos ay gumamit ng barkong pirata para magmaneho para iligtas silang lahat ng sabay-sabay. Sayang lang, not to mention kung mahahanap niya sila. Kahit na matagpuan ang aming submarino, wala ang hostage. Kailangan pa rin niyang makinig sa akin. Guro, ano ang susunod nating gagawin? Nakangiting tanong nitong Hosen. Siyempre, habang wala na si Yefan sa Huahay, pumunta siya sa Union Club para kontrolin ang iba pa niyang babae. Tinipon niya ang lahat ng babae sa isang lugar, na maginhawa para sa akin. Pagkatapos, hintayin siyang bumalik mula sa dagat. Makikita mo na lahat ng iba pa niyang babae ay nasa aking mga kamay. Tumawa si Song Xinghe. Pero, hindi ba nagpadala si Yefan ng maraming tao para protektahan ang mga babaeng iyon? Sabi nitong Hosen na nakakunot ang noo. Sinipa ni Song Xinghe ang dibdib nitong Hosen at sinipa ang babae sa lupa. Stupid na babae, ano ang alam mo? Bakit kailangan mo silang labanan ng direkta? Mayroon kaming daan-daang mga ampunan bilang mga hostage. Hindi ako naniniwala, hayaan silang makaalis dito, maaari silang magpigil. Naglakas loob silang hayaan akong maghintay ng 1 minuto, at babarilan ko ang isang maliit na bastard, 2 sa loob ng 2 minuto. Maaari silang maghintay hanggang sa bumalik si Yefan, pagkatapos ay dito ang lahat ng mga bata sagang ay mamamatay. Tumitig si Tung Hosen kay Song Xinghe, nang makita ang apoy ng kabaliwan sa mga mata ng lalaki, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Sa sandaling ito, isang buntong hininga ang lumabas sa labas ng pinto ng opisina. Song Xinghe, talagang wala kang magawa. Nang marinig ang boses na ito, nang inag si Song Xinghe at tumingin sa labas. Ikaw Fan. Nakita ko ang figure ni Yefan, naglalakad mula sa labas, nakatayo sa harap ng pinto at nakatingin sa kanya na parang tubig. Ikaw, hindi ba papunta ang eroplano mo sa dagat? Bakit ka nandito? Nanlaki ang mga mata ni Song Xinghe. Walang ekspresyong sinabi ni Yefan, pumunta lang ako sa airport at pinanood ang pag-alis ng eroplano, sinong mata ang nakita mong sumakay ako sa eroplano? Natigilan sina Song Xinghe at Tung Hosen, talagang hindi nila nakita si Yefan sail sa eroplano. Sa pamamagitan lang ng pagpindot sa telepono, lihim na iniisip na nagmamadali siyang sumakay sa eroplano. Hinanap ko ito buong hapon, ngunit hindi ko inaasahan na narito ka. Alam mo talaga kung paano pumili ng isang lugar. Ito ang tinatawag na pinakadelikadong lugar, at ang pinakaligtas na lugar. Napabuntong hininga si Yefan. Nilunok ni Song Xinghe ang kanyang laway at sinabing, ikaw. Sa tingin mo ay nagsinungaling ka sa akin at maaari mong hayaan akong ilagay ang mga hostage. Huwag kalimutan, si Su Qingzhou ay nasa aking mga kamay. Wala ka bang pakialam kay Su Qingzhou? Sigurado ka. Isang kakaibang ngiti ang ipinakita ni Yefan. Sa loob. Ang Xinghe submarine. Noong una ay inakala na si Su Qingzhou ay mahuhulog sa shot na ito, ngunit ang mga bagay ay hindi naging maayos tulad ng iniisip ni Song Xinghe. Sa sandaling pinaputok ang anesthesia needle, mabilis na umiwas si Su Qingzhou. Saglit na natigilan si Song Xinghe. Nang makita ang mahusay na kasanayan ni Su Qingzhou, sumimangot siya at sinabing, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganitong kakayahan si Miss Su. Ngumisi si Su Qingzhou, tulad mo, gusto mo pa rin akong mabigani. Song Xinghe ang kanyang mga mata ay mabangis, at muli niyang binaril si Su Qingzhou, swish, swish, ilang beses, ngunit hindi nila natama ng alinmang bahagi ng Su Qingzhou. Mula sa pananaw ni Song Xinghe, ito ay hindi kapanipaniwala. Kahit na nilinang ni Su Qingzhou ang mga panloob na kasanayan, kailan magiging napakahusay ng kanyang mga kasanayan sa paggalaw at kamalayan. Damn it! Walang sinabi si Song Xinghe, ibinaba ang sedative gun, at sumugod kay Su Qingzhou. Ang kanyang estilo sa pakikipaglaban ay eksaktong kapareho ng sa android na si Zhang Zhaiyou, tila puno siya ng mga kakayahan ng mga espesyal na puwersa sa larangan ng digmaan upang talunin ang kalaban. Matapos iwasan ni Su Qingzhou ang unang alon ng mga pag-atake gamit ang isang backflip, umiwas siya sa paligid ng silid, hindi niya hinayaang hawakan siya ni Song Xinghe. Ang iyong sariling android, tulad ng iba pang mga android, ay dapat gumamit ng iba't ibang data upang isulat ang mga kasanayan sa labanan sa mga matalinong programa at isulat ang mga ito sa iyong mga ulo. Ikaw ay sapat na matalino upang malaman ang mga panloob na kasanayan ng mga sinaunang mandirigma. Kung hindi ito maipapakita ng datos, magiging mahirap din ang epekto ng sinaunang martial arts. Ang pinakasimple at pinakaepektibo ay ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng mga espesyal na puwersa, na binago sa data input sa utak, ay talagang may mga ideya. Umiwas si Su Qingzhou at gumalaw. Habang nagkokomento pa rin ng maluwag. Sinubukan ni Song Xinghe ang higit sa 30 galaw, ngunit hindi niya naabutan si Su Qingzhou, at malinaw na may ekstrang lakas si Su Qingzhou, ngunit hindi siya lumaban, kaya napagtanto niya sa wakas na may mali. Bigla siyang tumayo at tinignan si Su Qingzhou pataas at pababa. Lumitaw ang isang liwanag na bilog sa loob ng eyeball, na parang sinusuri nito si Su Qingzhou. Biglang bumulala si Song Xinghe, hindi ka si Su Qingzhou. Sino ka?
Ah! Anong ibig mong sabihin, hindi ako si Su Qingzhou, Su Chongzhou pa rin ba ako? Ngumiti ang babae. Ang taas ni Su Qingzhou ay nasa pagitan ng 1 metro 68 hanggang 1 metro 7, at ang taas mo sa mataas na takong ay hindi umabot sa pamantayang ito, hindi ka Su Qingzhou. Galit na galit si Song Xinghe, naramdaman niyang naloko siya. Sa simula pa lang, ang peking Su Qingzhou na ito ay inaantala ang kanyang oras. Sayang. Gusto ko pa ring maglaro. Sa sandaling mapunit ng babae ang isang bahagi ng kanyang pisngi, isang maskara ng balat ng tao ang natanggal, na nagpapakita ng magandang mukha na bilog at malajed. Ito ay isang mahamog na gabi. Kabanata 0693. 0693. Ikaw pala. Sa wakas ay naunawaan na ni Song Xinghe kung bakit hindi niya mapabagsak ang babaeng ito. Song Xinghe, sinabi mo na alam mo ang background ng kapatid kong si Ye Fan, tapos hindi mo sinuri. Anong klaseng talento mayroon ng bawat malaking demonyo sa inferno? Mapaglarong tumawa si Wu Yeju, ang aking mentor, si Asmodeus, ay kilala bilang numero 1 assassin sa mundo, at ang pamamaraan ng pagtatago ay walang kapantay sa mundo. Kung hindi man lang niya alam kung paano magbalat kayo, anong klaseng assassin siya? Hindi. Imposible. Song Xinghe, hindi pa ako nakakita ng disguise dati, kaya natural na gulat ako, kailan mo pinalitan ng package? Nagkibit balikat si Wu Yesho, hindi ba obvious, binigyan mo si Sister Su ng 5 minuto para makasakay sa eroplano, kahit 3 o 4 na minuto ay sapat na para baguhin ko ang mga bagay-bagay. Iniisip ang eksena sa labas ng pinto ng elevator, alinsunod sa kahilingan ni Ye Fan, mabilis na naghubad at nagbihis, at nagpapalit ng damit kasama si Su Qingzhou, nakaramdam ng kaunting saya si Wu Yesho. Sa kabutihang palad, kung sakali, sa kritikal na sandali, maaari siyang kumilos bilang stand-in ni Su Qingzhou upang protektahan si Su Qingzhou, at dinala na ni Wu Yekang ang disguise props. Ito ay orihinal na ginamit sa ilang mga mapanganib na sitwasyon bilang isang stand-in upang lituhin ang mga mamamatay tao, ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ito bilang kapalit ng pagkidnap, na itinuturing na mapaghimala. Dapat kong sabihin na, bilang isang mamamatay tao, si Wu Yeshu ay nagtrabaho ng husto sa lahat ng kanyang takdang aralin, kung hindi ay hindi niya matututuhan ang mga natatanging kakayahan ni Asmodeus sa pagbabalat kayo. Samantala, sa Ivy Welfare Institute, sa opisina ng Dean. Nakita ni na Song Xinghe at Tung Hozan na sa screen ng computer, ang lumabas sa submarino ay si Wu Yeshu, na nagpapakita ng hindi paniniwala. Nasa iyo ang iyong mga high-tech na Android, at mayroon din akong mga eksperto na magaling sa lahat ng uri ng mga hadlang sa kalsada. Song Xinghe, hindi mo dapat isipin na naghahanap ako ng grupo ng mga nangungunang mamamatay upang protektahan ang aking mga babae, dahil lamang sa magaling silang magtago. Sabi ni Ye Fan. Galit na hinampes ni Song Xinghe ang mesa, namula ang kanyang mukha at sinabing, nasa gusali ka. Sinadya mo bang crush ang telepono ni Su Qingzhou? Nagkibit balikat si Ye Fan, inamin ito. Ang una niyang reaksyon noon ay ang hayaan si Wu Yeshuang na magkaila bilang Su Qingzhou, at upang matiyak na hindi malalaman ni Song Xinghe, kailangang sirain ang nabog na mobile phone. Kasabay nito, may mga kamera sa elevator, at may panganib na masubaybayan, kaya kakatapos ko lang magpalit ng damit sa labas ng elevator. Pagkatapos, sumakay si Wu Ye sa helicopter, ngunit ang tunay na Su Qingzhou ay nasa gusali, tinatahak ang hagdan ng ligtas na daanan patungo sa underground na garahe. Pagkatapos ay patuloy mong sinasabi na gusto mong maghanap ng bangka sa matataas na dagat para sa. Siyempre, ito ay para sa aking mga kapatid na ibalik si Chur. Kahit na wala ako, magagawa ko ito, direktang tawag ni Ye Fan. Nasira ang problema ni Song Xinghe. Lahat ng mga pumatay kay Buffalo ay may dalang mga positioning chips, at lahat sila ay itinanim sa ilalim ng balat, na napakatago. Madaling mahanap ni Asmodeus si Wu Yeshu at suportahan siya para umatras. Kung gayon, wala kang kailangang gawin sa Dragon Soul. Ang pagsasabi na kailangan mong lutisin ang problema sa iyong sarili. Isang lansihin din. Oo, para sa iyo lang yan, syempre. Naisip din ng kapatid ko sa Dragon Soul na totoo ang lahat ng ito. Sinabi ni Ye Fan, hindi mo na kailangang magtanong pa, lahat ng Android subordinate mo sa labas ay pinatay ko na, at dapat na matapos na ang lahat. Nanginginig si Song Xinghe. Natural na hindi niya alam ang nangyayari sa labas habang nakatingin pa rin siya sa screen ng computer. Sa kasalukuyang lakas ni Ye Fan, hindi mahirap patayin ng tahimik ang ilang mga Android na nagbabantay sa paligid ng orphanage. Gayunpaman, kakaiba pa rin ang tawa ni Song Xinghe, pumikit siya, hindi. Hindi pa tapos, Ye Fan, kung nalutas mo na talaga ang lahat ng mga nakatagong panganib, dapat ay sinimulan mo na akong patayin. Let me guess. Bakit hindi mo ginawa? Oh, nga pala, nalaman mo na walang hostages dito, di ba? Nalaman mong wala dito sina Dean Li at Jiang Yuan. Tama ba? Sumimangot si Ye Fan. Talagang hindi niya nahanap sina Dean Li at Tita Jiang. Sa katunayan, pagkarating niya sa airport, palihim siyang tumakbo kay Chu Yunyao. Bagaman, sinabi niya kay Chu Yunyao sa telepono, hindi niya kailangang gumamit ng nano-hinanap ng robot si Huahai, ngunit ginamit lamang ito upang lituhin si Song Xinghe, para hindi na magtago ng mas malalim si Song Xinghe.
Pagkarating ni Ye Fan kay Chu Yunyao, sinabi niya sa babae ang tungkol sa totoong plano. Gumamit si Chu Yunyao ng mga nanorobot para maghanap ng maraming huwahay. Sa lugar, natuklasan ko na sina Song Xinghe at Tung Hozan ay talagang nananatili sa orphanage. Gayunpaman, walang mahanap sina Pangulong Li at Tia Jiang. Hinanap ng mga nanorobot ang nakapalibot na lugar ng orphanage at wala silang nakita. Dagdag pa doon, si Wu Yeshu ay hindi na makakapag-disguise, kaya si Ye Fan ay maaari lamang magpakita. Haha, parang ang galing mo sa paghahanap, kahit na nagsinungaling ka sa akin, nasa kamay ko pa rin ang hostage, Ye Fan. Naglakas loob ka bang patayin ako? Buong pagmamalaking lumapit si Song Xinghe kay Ye Fan. Natahimik si Ye Fan. Una, hindi niya ginagarantiyahan kung ang kaharap niya ay tunay na katawan ni Song Xinghe, at pangalawa, hindi siya naglakas loob na magbiro tungkol sa buhay ng dalawang matanda. O hindi sa harap ko. Magpakamatay, kung mamatay ka, hahayaan ko ang mga tao sa paligid mo. Ibinuka ni Song Xinghe ang kanyang mga kamay. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay nagsabi, Song Xinghe, hindi ba sa tingin mo ay katangahan para sa iyo na paglaruan ako ng trick na ito? Anong sabi mo? Sinabi ni Song Xinghe na may malungkot na ekspresyon, huwag kalimutan na ang mga hostage ay nasa aking mga kamay. Paano kung may hostage ka, wala kang mahanap na paraan para patayin ako ng direkta, at kahit walang hostage, hindi ka nang ahas na magpakita sa harapan ko. Dahil alam mo ang nakaraan ko, saka alam mo, nasanay na akong mawala ng mahahalagang tao sa paligid ko. Kung maaari akong i-blackmail ng aking kaaway na magpakamatay sa pamamagitan ng paghuli sa isang taong malapit sa akin, kung gayon ay namatay na ako ng 1,000 beses. If you dare to kill the hostages, I will dare to kill you, ganun lang kadali. Ako ang nangingibabaw na partido, at may dalawang landas sa harap mo. Isa, ilagay ang mga hostage at lumayo sa daan magpakailanman. Dalawa, kumapit ka, hindi kita papatayin pansamantala, ngunit wala kang mapapala. At sooner or later mahahanap ko ang hostage at papatayin kita. Ang mukha ni Song Xinghe ay naging pula at pagkatapos ay puti, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Sa wakas, ngumiti siya ng mapait, okay, kung gayon, hihintayin ko na patayin mo ako. Pagkasabi nun, Song. Direktang iwinagayway ni Xinghe ang kanyang kamay at sinenyasan si Tung Hozan sa likod niya, tara na. Lumabas ng opisina ang dalawa at pumunta sa pinakataas na palapag ng gusali ng orphanage. Tiningnan ni Song Xinghe ang mga labi ng ilang android na nakahandusay sa lupa sa orphanage, ang kanyang mga mata ay tumatalon. Hindi siya pinigilan ni Ye Fan. Bago pa matagpuan ang bihag, siya din ayoko na masyadong mayrita si Song Xinghe. Pagdating ng oras, nagmamadali siyang tumalon sa pader, at kung mamatay ang isda at masira ang lambat, malalagay sa panganib sina Tita Jiang at Din Li. Hindi nagtagal, lumipad ang isang helicopter mula sa malayo. Malinaw, nagayos na si Song Xinghe ng paraan para umatras. Ang helicopter ay nasuspine sa hangin, at ang hagdan ng lubad ay ibinaba. Sunod-sunod na umakyat sina Song Xinghe at Tung Hozan. Si Ye Fan ay nahihirapang magdesisyon kung iiwan ang mag-asawa ng bigla niyang nasulyapan ng isang maliit na bagay na nahulog mula sa katawan ni Tung Hozan. Napabuga siya ng malakas na hangin mula sa propeller ng helicopter. Mga numero ng kabanata 0694. 0694. Pagkaalis ng helicopter, tumalon si Ye Fan sa ibaba at nakita ang maliit na bagay sa damuhan. Ito ay isang maliit na bola ng papel, mas maliit kaysa sa kuko ng isang maliit na daliri, kung hindi dahil sa matatalas na mata ni Ye Fan, mahirap para sa mga ordinaryong tao na mahuli ito. Matapos buksan ang bola ng papel, may nakasulat na serye ng mga numero, 12,234,130,130,025,679. Sumimangot si Ye Fan, hindi alam kung ano iyon, kaya kinailangan niyang isantabi ito. Agad siyang tumakbo sa opisina ng nagmamadali, nakabukas pa rin ang notebook, at ang Wu Yeshu doon ay pinutol na ang ulo ng Peking Song Xinghe pagkatapos ng labanan. Jenner, naririnig mo ba ako? Sinubukan ni Ye Fan na gamitin ang system para kausapin si Wu Yejen. Inalis ni Wu Yek ang samurai sword, tumingin sa paligid, at tumango kaagad, Brother Ye Fan. Nasaan ka? Nahanap mo na ba ang totoong Song Xinghe? Tingnan mo sa submarino kung nandoon ang mga hostage, kung wala, makipagkita sa iyong master sa lalong madaling panahon at bumalik, sabi ni Ye Fan. Matapos kunin ni Wu Yeshu ang kanyang order, mabilis siyang tumakbo palabas at nagsimulang maghanap ng mga submarino. Gayunpaman, si Ye Fan ay hindi nagbigay ng malaking pag-asa, dahil kung ang mga bihag ay talagang nasa submarino, si Song Xinghe ay hindi na sana umalis ng napakatahimik ngayon. Dumating si Ye Fan sa labas ng orphanage, tulad ng isang puting Bentley at isang itim na Mercedes-Benz S600 na nagmamaneho papunta sa pinto. Sina Su Qingzhou, Xu Yunyao, Ning Zimo, Feng Yueying, Du Yuner, at Mumumo ang lumabas ng kotse. Ito ang unang pagkakataon na ang mga babae sa paligid ni Ye Fan ay nagtipon lahat, ngunit walang sinuman sa mga babae ang nagkaroon ng oras na mag-alala tungkol sa kapaligiran, nakakahiyaman ito o hindi. Dahil nag-aalala silang lahat sa sitwasyon ni Song Xinghe at ng mga hostage.
Natagpuan ko si Song Xinghe dito sa sandaling ito, nauna si Ye Fan, at ang mga babae ay hindi mapakali, kaya pumunta lang sila para tingnan. Anyway, alam ang mga galaw ng kalaban, hindi na kailangang magtago sa Cloud Club. Paano ito, nahanap mo na ba si Tita Jiang at ang Dean? Nag-aalalang tanong ni Su Qingzhou, ang babae ay nakasuot pa rin ng damit ni Wu Yeshu, na halatang masyadong maliit at medyo masikip. Walang magawang umiling si Ye Fan, wala pa ring balita, maayos na nagtago si Song Xinghe, hindi lang niya pababayaan ang mga hostage. Natural lang iyon. Hindi siya maniniwala. Bibigyan mo siya ng ibang paraan ng pamumuhay. Para sa kanya, bukod sa patuloy na naghahanap ng mga pagkakataon para sa paghihiganti, wala siyang ibang layunin sa buhay, sabi ni Chu Yunyao sabay tawa. Chu Yunyao, ngayong hindi na natagpuan ang mga bihag, paano ka pa matatawa? Sabi ni Su Qingzhou na nakakunot ang noo. Nagtaas ng kilay si Chu Yunyao, sabi ko, Miss Su, kung hindi ka makakahanap ng hostage, hindi mo dapat ako pinaiyak, di ba? Di ba scientific research genius ka? Nung nasa club ka, di ba sabi mo ang galing mo? Bakit hindi pa nahahanap si Tita Jiang? Mapapanood mo lang si Song Xinghe at ang iba pa na tumakas. Malapit nang mabaliw si Su Qingzhou, iniisip na si Tia Jiang ay maaaring hindi na muling matagpuan, ang kanyang puso ay lumakas at lumakas. Panic. Nagkibit balikat si Chu Yunyao, sa tingin mo hindi ako sapat, mahahanap mo ito sa iyong sarili, ngunit hindi mo ba palitan ang iyong tunay na pump-itis bago mo ito mahanap? Ikaw. Si Su Qingzhou ay sasabog na sa galit, ang babaeng ito talaga at tinatawanan siya. Sa pagtingin sa dalawang babae na hindi masyadong tama noong una, nag-aaway pa nga sila sa sandaling ito, at si Ye Fan sa gilid ay isang malaki at dalawang malaki. Sina Feng Yueying, Du Yuner at Ning Zimo sa gilid ay medyo magkasundo, ngunit walang nang ahas na hikayatin silang lumaban. Gustong humanap ni Ye Fan ng paraan para malihis ang atensyon ng dalawang babae, tinampol ang kanyang noo, at sinabing, tama. Tulungan mo akong makita kung ano ang mga numero sa note na ito, Mrs. Napakasensitibo mo sa mga numero, tingnan mo. Tingnan mo kung ano ito. Tiningnan ni Ye Fan si Su Qingzhou sa note. Matapos itong basahin muli ni Su Qingzhou, kumunot ang noo niya at sinabing, ano ito, saan ka nanggaling? Hindi ito mukhang bank account, ito ba ay tumatakbong numero ng order? Puchi, humajijek si Chu Yunyao sa gilid, masayang ngumiti, Miss Su, nalugi ka talaga at iniisip mo lahat ng bagay sa negosyo. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba? Sabi ni Su Qingzhou na may malamig na mukha. Sumimangot si Ye Fan, okay, Yunyao, bilasan mo kung alam mo kung ano yun, mahalaga ang oras. Napabuntong hininga si Chu Yunyao at sinabing, malinaw na ito ay isang coordinate, hindi ka ba nag-aral ng geography noong bata ka pa? Hindi pa. Sabi mo, ito ang latitude at longitude. Biglang natauhan si Ye Fan. Oo, tama lang ang mga coordinate sa decimal point sa likod, which is very accurate, at nagmamadali ang taong sumulat ng mga coordinate at hindi malinaw na naisulat ang decimal point. Gayunpaman, nakikita pa rin ito ng isang matalinong babae na tulad ko. Sabi ni Chu Yunyao, at mapaglarong tumingin kay Su Qingzhou. Walang oras si Su Qingzhou na huwag pansinin ang pang-aasar, at nagtanong, ano ang kinakatawan ng coordinate na ito? Nag-flash ang pag-iisip ni Ye Fan, at mabilis niyang kinuha ang kanyang mobile phone at ipinasok ang mga coordinate sa isang mapa ng GPS. Nalaman ko na ang lugar na ito ay nasa isang hindi pinangalanang isla sa timog silangan ng Huahai Sea. Nariyan ang lahat ng maliliit na di maunlad na isla. Maliban sa ilang bangkang pang-isda, halos walang dumadaang bangka. Ang iyong nanorobot, hindi makakatawid sa karagatan. Tanong ni Ye Fan kay Chu Yunyao. Siyempre, ang robot ay nasa tubig at hindi makagalaw ng normal. Paano ako pupunta sa dagat? Sabi ni Chu Yunyao. Natuwa si Ye Fan at sinabing, pupunta ako ngayon. Naiintindihan din ng mga babae na ang coordinate na ito ay kung saan malamang na naruroon ang hostage. Kung ito ay isang lugar na mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng pagtawid sa karagatan, syempre hindi mahanap ni Chu Yunyao ang hostage. Kung gusto ni Song Xinghe na tumakas, tiyak na hindi siya mananatili sa Xia Kingdom at pupunta sa ibang bansa. Sa makatuwid, ito ay talagang ang pinakamaginhawa upang ilagay ang mga hostage sa ruta ng pagtakas at dalhin sila palayo ng sama-sama. Pagkatapos ng lahat, kung gusto mong protektahan ang iyong sarili, dapat mong palaging panatilihin ang mga hostage sa loob ng iyong nakokontrol na hanay, at hindi ka mapakali kung napakalayo mo sa kanya. Pupunta rin ako. Si Su Qingzhou ay mukhang persigido. Natatakot pa rin siya na may nangyari kay Tita Jiang, at talagang ayaw niyang manatili sa bahay, naghihintay ng balita. Saglit na nag-isip si Ye Fan, mas mabuting pumunta doon ang mga babae ng sama-sama, kahit papaano ay masisiguro niyang hindi papatayin ni Song Xinghe ang anumang masamang carbine, kaya tumango siya at pumayag sa kahilingan ng babae. Dumating sila sakay ng helicopter. Nagmaneho kami para iligtas ang mga hostage, hindi ba masyadong mabagal? Tanong ni Chu Yunyao. Nakangiting sabi ni Ye Fan, hindi natin kailangang iligtas ang mga hostage. Kahit na hindi ako makapunta doon kaagad at palayain ang iba, maaari ko pa ring iligtas muna sila. Nagliwanag ang mga mata ni Chu Yunyao, inilabas niya ang kanyang mobile phone,
at sinabing, narito ako para makipag-ugnayan sa hukbo, ang aking telepono, si Song Xinghe, ay hindi matap. Makalipas ang isang oras, sa isang maliit na isla sa timog silangan ng Huahai Sea, isang tila ordinaryong pribadong yate ang nakadaong sa tabi ng isla. Dahan-daang lumapag ang helicopter ni Song Xinghe sa yate. Malinaw na imposibleng umasa sa gasolina ng helicopter upang lumayo, at kailangan pa rin itong mapunan. Pagkababa ng helicopter, pumunta muna si Song Xinghe sa sabungan, gumawa ng ruta para umalis, at sinimulan ang yate. Pagkatapos, kasama si Tung Hozan, naglakad sila papunta sa ibabang cabin ng yate. President Lee, Tita Jiang, parang natigilan si Song Xinghe bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Nakita niyang walang laman ng silid kung saan orihinal na nakakulong ang mga hostage. Ito, paano ito posible? Natigilan si Song Xinghe, at agad na natauhan, at agad na tumalikod at tumakbo palabas. Ngunit nang muli siyang lumabas ng cabin, nalaman niyang nakasara na ang yate, at nakatayo na sa deck ang isang pangkat ng mga sundalong nakasuot ng amphibious combat equipment at armado ng mga live ammunition, na tinutukan siya ng madilim na nguso. Itaas ang iyong mga kamay at humarap sa dingding. Bilasan mo, sigaw ng isang sundalo. Puno pa rin ng pagdududa si Song Xinghe, hindi alam kung paano siya natagpuan. Kasabay nito, mabilis na lumapit ang isang military speedboat mula sa malayo. Kabanata 0695 may mali. 0695. Maliban kina Su Qingzhou at Chu Yunyao, pinili ng iba pang kababaihan na manatili sa lugar ng garrison ng hukbo sa baybayin. Ang dalawang babae ay nakaupo sa speedboat, habang si Ye Fan ay nakatayo sa busog ng speedboat. Nang makita niya sina Song Xinghe at Tung Hozan na napalibutan sa deck, diretsyong tumalon si Ye Fan sa hangin, at pagkatapos ay mariing lumapag sa deck. Song Xinghe, hindi ko inasahan na magkikita pa kami ng ganoon kaga, sabi ni Ye Fan na nakangiti. Bakit mo ako hinanap? Bakit? Bakit? Nababaliw na si Song Xinghe. Dapat ay napansin niya ang lahat ng uri ng mga detalye at siniguro na walang sumusunod sa kanila. Umiling si Ye Fan at sinabing, hindi mahalaga kung paano kita nahanap. Ang mahalaga ay hindi ka na hostage. Sa sandaling ito, naglakad si Su Qingzhou papunta sa maliit na isla. Sa maliit na isla, dalawang sundalo ang sumusuporta kay Direk Lee, at nakatayo rin doon si Tia Jiang. Bagamat mapatla ang kutis ay halatang maayos ang dalawa, at kanina pa sila nagtatago sa kuweba sa isla. Tita Jiang, okay ka lang ba? Nang makita si Tita Jiang, sa wakas ay hindi na napigilan ni Su Qingzhou ang kanyang mga luha. Bagamat wala pang isang araw, kinilabutan na ang babae. Niyakap ni Tita Jiang si Su Qingzhou at patuloy na umiling, nakangiting may luha sa kanyang mga mata, ayos lang, miss, ayos lang ako. Maliban sa pagkahilo sa aking ulo, ako ay nanghihina, at ang iba ay ayos lang. Nang makita ito, nagdilim ang mga mata ni Song Xinghe. Bumulong siya, narito ang mga taong nakakakilala sa mga hostage at alam ang lugar na ito, maliban sa aking sarili. Basta, dahan-daang ibinaling ni Song Xinghe ang kanyang ulo at tumingin kay Tung Hozan sa likuran. Kasabay nito, si Tung Hozan, na may hitsura ng determinasyon, ay biglang sumulpot at pinigilan ang leeg ni Song Xinghe mula sa likuran. Hayop! Pinatay mo ang anak ko! Gusto kitang mamatay! Sumigaw si Tung Hozan, sinusubukang sakalin si Song Xinghe hanggang mamatay. Hindi inaasahan ni Ye Fan ang eksenang ito, kaya hindi niya maiwasang magulat. Ngunit ang katawan ni Song Xinghe ay halatang naging mas malakas, hindi lamang hindi naapektuhan, ngunit sa halip ay hinawakan ang leeg ni Tung Hozan, direktang binuhat ang babae, at nahulog sa metal na rehas sa gilid ng bangka. Keng! Nabangga si Tung Hozan at nahulog sa dagat. Sumimangot si Ye Fan at sinabi sa ilang mga amphibious na mandirigma, pumunta at iligtas siya sa dalampasigan. Sumimangot ang Special Operations Officer sa gilid, sino ka, at bakit mo kami inuutusang lumaban? Let you all go. Go! Gusto mo bang magrebelde? Sigaw ni Chu Yunyao sa speedboat. Sa sandaling marinig ng opisyal ang mga salita ni Chu Yunyao, kinakabahan siyang tumugon sa utos at nagmamadaling nagpadala ng dalawang miyembro ng koponan upang kunin si Tung Hozan. Beach! Beach! Pinagtaksilan mo talaga ako. Galit na sigaw ni Song Xinghe. Nang makita nina Su Qingzhou at Tia Jiang sa baybayin si Tung Hozan, na basang-basa ang buong katawan, na dinidiin at dinidiin, lahat sila ay nag-ingat. Ye Fan! Nahihilo niya ako. Papatayin ko siya ngayon. Nagalit si Tita Jiang. Hindi. Nagmamadaling huminto si Ye Fan at nagsabi, Tita Jiang, kakampi natin si Tung Hozan, dinala niya tayo dito, dapat mahihirapan siya. Ano? Parehong nagulat sina Su Qingzhou at Tita Jiang. Tumingin sa babae. Si Tung Hozan ay mukhang malungkot at nagigilty habang bumubulong, I'm sorry. I'm sorry. Napabuntong hininga si Ye Fan, ikaw dapat ang android na iyon Tung Hozan, bakit mo tinulungan si Song Xinghe na mahuli si Tita Jiang, at ngayon ay tinulungan mo naman kami. Itinaas ni Tung Hozan ang kanyang ulo at mapait na sinabi, hindi ko kayang suwayan ang mapilit na utos ni Song Xinghe, ngunit hindi ko talaga gustong gawin iyon. Ang magagawa ko lang ay ipasa ang balita sa iyo habang hindi siya pinapansin. Ye Fan pagkatapos kong makinig, sa wakas ay naintindihan ko na.
Nang ang tunghosan android na ito ay kontrolado ni Song Xinghe, hindi siya makakagawa ng sarili niyang mga desisyon, at ang kanyang sariling mga iniisip ay wala na sa parehong isip kay Song Xinghe. Xingzo, maniwala ka sa akin, hiniling sa akin ni Song Xinghe na kidnapin si Tita Jiang. Kung hahayaan kong malaman niya at gusto ko siyang suwayin, baka pilitin niya akong patayin o gumawa ng iba. Ayoko na talaga. Ano man ang gawin mo, lubos akong nagpapasalamat na pinatawad mo ako at binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na maging isang tao. Ako. Ayoko na talagang gumawa ng masasamang bagay muli, naiiyak si Tunghosan sa kalungkutan. Nang makita si Tunghosan na umiiyak ng napakatindi, parehong natigilan sina Su Qingzhou at Tita Jiang. Hindi nila alam ang gagawin. Halatang android ang kaharap niya, pero totoong-totoo ang emosyon niya. Sa kubyerta, narinig ni Song Xinghe ang mga salitang ito at nagalit, bitch. Android lang siya, how dare he make an assertion? Tingin mo ba talaga tao siya? Pasasabugan kita ngayon. Sabi ni Song Xinghe, kinuha niya ang isang espesyal na mobile phone na dala niya, at binalak na pindutin ang numero. Alam ni Yefan na ang bagay na ito ay dapat gamitin para kontrolin ang mga android, paano niya mabibigyan ng pagkakataon si Song Xinghe? Sa isang iglap, lumitaw si Yefan sa harap ni Song Xinghe at kinurot ang pulso ni Song Xinghe. Na! Sumigaw si Song Xinghe, na-deform agad ang mga joints ng kanyang kamay, at nahulog sa lupa ang kanyang telepono. Muling ibinagsak ni Yefan ang kanyang mga balikat. Pagkatapos ng 180 degree na paghagis, inihampas ng buong tao si Song Xinghe sa deck, at ang deck ay lumubog na may ilang maliliit na hukay. Ang pagkahulog ay napakabigat na, ngunit ang nagbagong katawan ni Song Xinghe ay hindi nasugatan. Tumalikod siya at hinawakan ang braso ni Yefan at sinipa patungo sa hita ni Yefan. Gayunpaman, tumayo si Yefan, at walang epekto ang kapangyarihan ni Song Xinghe. Ikaw. Napagtanto ni Song Xinghe na ang lakas ni Yefan ay hindi niya kayang kiligin. Tahimik na sinabi ni Yefan, huling beses kong tinusok ang puso mo, ngunit nakaligtas ka. Hindi ko alam kung makakaligtas ka sa pagkakataong ito. Hindi. Nang matanto ni Song Xinghe kung ano ang mangyayari, sa wakas ay nagsimula siyang umiyak sa takot. Ngunit ayaw ni Yefan na may mangyari pang aksidente. Sinuntok niya at binasag ang ulo ni Song Xinghe. Nagkaroon ng gulo sa kubyerta, at ilang beses na nagpumiglas ang isang bangkay na walang ulo at tuluyang patay. Totoong tao ito, mukhang sa wakas tapos na, pero sa kasamaang palad ay hindi ko pa rin nakuha ang kanyang android technology, nang hihinayang sabi ni Chu Yunyao habang umaakyat sa deck. Tumayo si Yefan at tumingin sa bangkay sa lupa. Palagi niyang nararamdaman na may mali. Nang tumangala si Yefan at nakita ang helicopter sa itaas na deck, sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang mali. Ang piloto. Nasaan ang helicopter pilot? Tanong ni Yefan sa espesyal na opisyal sa tabi niya. Ang mga opisyal at isang grupo ng mga espesyal na miyembro ng koponan ay mukhang blanko, at pagkatapos ay labis silang nagulat. Hindi ba siya dumating sa pamamagitan ng helicopter? Tanong ng opisyal. Namanhid saglit ang anit ni Yefan, oo, may sumando kina Song Xinghe at Tunghosan sa isang helicopter ngayon lang, at dapat nakasakay din ang mga piloto na kasama nila, paano na lang bigla itong sumangga ngayon? Napagtanto din ni Chu Yunyao na hindi maganda ang sitwasyon, nang may sasabihin pa sana siya, nakarinig siya ng sigaw mula kay Su Qingzhou sa baybayin. Kabanata 0696 Mga tao. 0696. May tao sa ilalim ng bangka. Hindi nakikita ng lahat ng nasa bangka ang sitwasyon sa ilalim ng dagat, ngunit napansin lang ito ni Su Qingzhou sa baybayin. Kasabay ng paglabas ng isang basang-basang lalaki mula sa tubig, mabilis siyang tumakbo patungo sa dalampasigan, at ito ay si Song Xinghe na naman. Hindi alintana kung siya ay isang android o hindi, halatang nadulas siya sa tubig mula sa isang nakatagong posisyon nang matuklasan niyang may mali ngayon lang. Kung si Yefan ay dumating ng mas maaga, makakahanap siya ng isa o dalawa, ngunit dumating si Yefan mamaya, kaya natural na hindi niya alam kung kailan ang taong ito ay nadulas. Bumaba ka sa bangka. May napagtanto si Yefan at agad na sumigaw. Ngunit huli na, at ang buong yate ay gumawa ng isang malaking pagsabog. Boom boom boom. Bunch! Nang mga apoy ay tumaas mula sa ilalim ng yate. Kaka-install lang ni Song Xinghe ng malaking dami ng matataas na pampasabog sa ilalim ng tubig, na ginawang nagliliyab na apoy ang buong yate. Ang agad na reaksyon ni Yefan ay kinuha si Chu Yunyao, na nakatulala sa tabi niya, at pagkatapos ay tumalon sa baybayin. Ngunit ang tanging nailigtas niya ay si Chu Yunyao, at ang iba pang mga amphibious na espesyal na puwersa ay hindi nakagawa ng pinakamabilis na pagtugon, at agad silang napalibutan ng apoy. Ang isang malaking halaga ng yacht fuel ay lumutang sa ibabaw ng dagat, at may mga apoy na nagniningas sa dagat. Ang isang grupo ng mga miyembro ng koponan ay sumigaw ng malakas, ang ilan ay direktang pinatay, at ang ilan ay tumalon sa dagat upang mabuhay. Sa baybayin, si Song Xinghe, na sumugod palabas ng dagat, ay direktang tumakbo sa direksyon ni Su Qingzhou habang hindi pa nakakarating si Yefan sa dalampasigan. Sa malungkot na tingin sa kanyang mukha, siya ay desperado, halatang gustong mawala ang pagmamahal ni Yefan at kumpletuhin ang huling madugong ganting atake.
Nag-react ang dalawang espesyal na puwersa na nagbabantay kay Din Lee, at sabay-sabay, kinuha nila ang kanilang mga submachine gun at binaril ang dalawang bala ng shuttle kay Song Xinghe, iyon ay, tutututo. Gayunpaman, tinalo ng mga bala si Song Xinghe sa isang madugong gulo, ngunit nabigo itong pumatay sa kanya. Sa mga binti, braso, at dibdib ni Song Xinghe, nalantad ang ilang mga buto na gawa sa metal. Habang isiniwalat ang katotohanan ng bionic na tao, nangangahulugan din ito na ang mga ordinaryong baril ng dalawang miyembro ng koponan ng espesyal na puwersa ay hindi maaaring magdulot ng nakamamatay na pinsala sa kanya. Miss, tumakas ka. Hinaharangan ko. Gustong-gusto ni Tita Jiang na umakyat para labanan si Song Xinghe, ngunit marami pa rin siyang deposito ng droga sa kanyang katawan. Sa sandaling nabanggit niya ang kanyang tunay na chi, lumuhad siya sa lupa na nahihilo. Tita Jiang. Siyempre, hindi maaaring hayaan ni Su Qingzhou na tumakas ang matanda. Pinanood niya si Song Xinghe na lumapit at nagplanong ipunan muli ang kanyang nagyayelong nakakagalit na enerhiya. Gayunpaman, upang i-freeze ang Peking Zhangzhaiyo, si Su Qingzhou ay labis na nagtrabaho, at ang estado ng totoong Qi ni Bing ay nabawasan ng husto sa sandaling ito. Sa kalagitnaan ng hangin sa likod, tinitigan ni Ye Fan si Song Xinghe na parang falcon at sumugod sa babae. Kahit na halos 100 metro pa ang layo, at hawak pa rin niya ang isang Chu Yunyaw sa kanyang kamay, binitawan pa rin niya ang isang kamay. Hindi pa niya sinubukang gamitin ang layunin ng espada na natutunan niya mula sa kapangyarihan ng langit at lupa sa ganoong kalayuan, ngunit ngayon lang niya ito masusuri. Ang dalawang daliri ay naging mga espada, lumilipat patungo sa tilapon ni Song Xinghe mula sa malayo, na may hula, ang braso ay pumihit pasulong, at sinaksak ang isang espada. Habang pinagmamasdan ni Song Xinghe si Song Xinghe na papalapit, ngunit nakaramdam siya ng kawalan ng lakas na lumaban, may isang malakas na tunog ng pagbagsak sa hangin. Isang invisible sword intent, tulad ng isang bala na pinaputok ng isang mabigat na sniper, na may malakas na ballistic trajectory, dumiretso sa likod ng leeg ni Song Xinghe. Keng! Si Song Xinghe ay tumatakbo, ang kanyang leeg ay direktang tinusok, ang metal sa loob ng kanyang leeg ay nabasag, at ang kanyang ulo ay nabaluktot. Ang kanyang katawan ay tumagilid, nahulog, at bumagsak ng husto sa harap ni Su Qingzhou at Tita Jiang. At sa sandaling ito, hindi pa dumarating si Ye Fan, na nagpapakita kung gaano kabilas ang layunin ng espada na ito. Si Chu Yunyaw ang pinakamalapit. Nang makita ang galaw ni Ye Fan na, daang hakbang upang makapasok kay Yang, ang kanyang magagandang mata ay puno ng hindi kapani-paniwalang kulay. Nalaman niyang minamaliit pa rin niya ang kanyang lakas para sa mga lalaki. Sa sobrang takot ni Su Qingzhou ay namutla ang kanyang magandang mukha, ngunit sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang si Song Xinghe ay itinumba ni Ye Fan mula sa malayo. Gayunpaman, nang makitang bumaba si Ye Fan kasama si Chu Yunyaw sa kanyang mga bisig, hindi gaanong gumanda ang mood ng babae. Nang maisip ng lahat na sa wakas ay natigil na ang ganting atake ni Song Xinghe, si Tung Hozhen, na nasa hindi kalayuan, ay tumakbo patungo kay Su Qingzhou. Qingzhou, tumakbo. Parehong may mga pagdududa pa rin sina Su Qingzhou at Tita Jiang tungkol kay Tung Hozhen, kaaway man o kaibigan ng android na ito, puno sila ng pagdududa. Sa sandaling ito, nakita si Tung Hozhen na tumatakbo na may labis na kaba na ekspresyon, lahat sila ay natigilan. Mukhang hindi masyadong makontrol ni Tung Hozhen, kaya diretso siyang lumipad patungo sa bangkay ni Song Xinghe na nakahandusay sa lupa. Boom! Isang apoy ang sumabog, at ang katawan ni Song Xinghe ay talagang isang bomba. Kanina lang ay susuntukan niya si Su Qingzhou, at ang kailangan niyang gawin ay pasabugan ang sarili. Bagamat si Tung Hozhen ay isang bionic na tao, mas alam din niya ang mga sekreto ni Song Xinghe, ngunit hindi niya masyadong maipaliwanag sa ngayon, pinili niyang gamitin ang kanyang katawan bilang isang meat shield para labanan ang karamihan sa kapangyarihan ng bomba. Ang shockwave ng bomba ay nagpagulong-gulo pa rin kina Su Qingzhou at Tita Jiang, at isang pagsabog ng alikabok ang lumipad, at lahat ay nakaramdam ng kaunting ingay. Nang bumagsak mula sa himpapawid ang ilang mga pira-pirasong metal at dagwang mga labi, lahat ay kumbinsido sa nangyari. Natigilan sina Ye Fan at Chu Yunyaw nang makita nila ang eksenang ito. Nakatakbo na si Ye Fan sa kalagitnaan, ngunit hindi niya mapigilan ang katotohanan na malapit nang sumabog ang katawan ni Song Xinghe. Ano ang ikinagulat ni Ye Fan na handa si Tung Hozhen na gamitin ang kanyang buhay para protektahan si Su Qingzhou. Ang pinakanakakagulat ay sina Su Qingzhou at Tita Jiang, na nag-iisip pa rin kung pagtataksil muli sila ni Tung Hozhen, ngunit ngayon, ang mga aksyon ni Tung Hozhen ay nagtanggal ng lahat ng pagdududa. Tumingin si Su Qingzhou kay Tung Hozhen, na ang katawan ay halos mahiwaga, na may ilang metal na buto na lang ang natitira sa kanyang ibabang bahagi, at mabilis na tumakbo. Malubhang na trauma ang katawan ni Tung Hozhen. Kung hindi dahil sa maraming bahagi niya na pinuprotektahan ng metal, ngayon ay tuluyan na itong nabasag. Sa isang mukha, nasunog ang balat, kalahati lang ng mukha ang itim na itim, at halos hindi nakikita na ito ang kanyang hitsura. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Bumagsak si Su Qingzhou at lumuhad sa tabi ng bangkay ni Tung Hozhen, basa ang kanyang mga mata. Bagamat ang ganitong pagsabog ay hindi kinakailangang magdulot ng buhay ni Su Qingzhou,
Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang frigid true chi upang protektahan ang kanyang katawan, at ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay napakalakas din, ngunit ito ay sa huli ay nagbabanta sa buhay. Hindi inakala ni Su Qingzhou na ang isang peking Tung Hosen ay tatayo para sa kanya at isakripisyo ang sarili sa ganoong pagkakataon. Qingzhou. Lumipat ang mga mata ni Tung Hosen sa kanyang metal na ulo, at isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Naningkit ang magagandang mata ni Su Qingzhou, at nagmamadali siyang tumabi at sinabing, "Ikaw. Nakakapagsalita ka pa ba? Okay ka lang. Salamat. Pinatawad mo ako ng ganyan. Ako. Ayaw ko. Kung totoo man ako. Isa itong. Totoong tao. Magaling iyon." Tumulo ang mga mata ni Tung Hosen ng isang patak ng luha, ngunit hindi na siya tumugon. Kabanata 0697 nararapat. 0697. Tulala si Su Qingzhou, at pagkatapos marinig ang mga paulit-ulit na salitang ito, nakaramdam siya ng kolek sa kanyang puso. Malinaw niyang alam na isa lang siyang android, hindi ang totoong Tung Hosen, ngunit nasa kanya talaga ang lahat ng alaala ni Tung Hosen, ngunit sa isang tiyak na punto ng kanyang buhay, gumawa siya ng iba't ibang mga pagpipilian at nagkaroon ng iba't ibang mga ideya. Sa isang kahulugan, sinabi na ang Tung Hosen na nasa kanyang harapan ay siya ring tunay na Tung Hosen, ngunit kahit anong pilit niya, siya ay naging tao pa rin, ang isang nakakaawang labis na pag-asa, ay hindi matutupad. Nais niyang maging isang bagong tao at maging isang mabuting tao, ngunit sa kasamaang palad siya ay isang android na ginagamit. Miss, huwag kang malungkot, pangarap niya ang maging isang tunay na tao. Bagamat ang kanyang katawan ay isang bionic na tao, at least nabubuhay siya bilang isang tao kaysa sa maraming tao, hindi ba? Nag-squat si Fan sa gilid ng Su Qingzhou, gumaan ang loob. Tumingin si Su Qingzhou sa lalaki at tumango, Siya dapat ang bionic na tao na orihinal na nilikha ni Song Xinghe, para maalis niya ang kumpletong kontrol ng pag-iisip ni Song Xinghe at magkaroon ng sarili niyang mga ideya. Sayang, maaari siyang maging mabuting tao noong una, umalis si Chu Yunyao sa oras na ito. Halika, sabi niya sabay buntong hininga. Pinunasan ni Tita Jiang ang kanyang mga luha, tumingkayad, at umalma, "Miss, kahit ano pa ang tunay na Tung Hosen, kahit papaano ay nakakita kami ng isang mabait na babae. Ituturing namin siya bilang tunay na babae sa hinaharap." Saglit na nag-isip si Su Qingzhou at sinabing, "Ibalik natin siya, gusto ko siyang ilibing." Sa sementeryo. Sa maliit na isla, tahimik ang lahat, tanging tunog ng alon na tumatama sa mga bato ang umalangaw-ngaw. Isang tahimik na kafe, kung saan nakahiga ang may-ari ng counter na nakahiga. Hindi dahil kakaunti ang mga customer, ngunit noong madaling araw, nakilala ng kafe ang dalawang kilalang bisita, inupahan ito ng isang buong araw, at hindi pinapayagan ang iba na kumonsumo. Noong una, inakala ng may-ari ng kafe na may ilang crew na darating para mag-shoot ng advertisement o ilang serye sa TV, at umupo ng venue. Sinong mag-aakala, may isang lalaki at isang babae dito na tumutuloy sa ikalawang palapag ng kafe, umiinom ng kape, umiinom ng tsaa, tapos nakatingin sa laptop, walang ibang ginagawa. Nenas ang amo at gustong makipagkwentuhan sa kanila, ngunit ang mga mata ng lalaki ay madilim at malamig na medyo natakot ang amo, kaya't hindi siya naglakas loob na umakyat para istorbohin siya. Tapos na, isang lalaking naka-black suit at purple shirt, nakadamit bilang isang matagumpay na tao, ay may mislan at gwapong mukha. Isinara ng lalaki ang notebook at tumingin sa babae sa tapat. Ang babae ay may isang hugis itlog na mukha, kaakit-akit na mga tampok ng mukha, at isang mabilog na figure. Nakasuot siya ng color block na hip-hop dress, na sexy at maalinsangan. "Bakit, nang makitang nailigtas ng iyong android si Su Qingzhou, hindi ako komportable?" Nakangiting tanong ng lalaki. Dinampot ng babae ang tasa ng kape, humigop, at huminga ng malalim, "Robot lang yan, kung tutuusin, robot lang yan, at bibilhin ng pagkukunwari ni Su Qingzhou. Napakamura. Karapat-dapat itong mamatay. Sayang at hindi ko si Su Qingzhou ang napatay." Hindi madaling harapin si Fan. Ang plano sa pagkakataong ito ay isang simulate na labanan, at ang resulta ay katulad ng naisip ko. Buti na lang at hindi namin sinunod ang planong ito. Kung tayo mismo ang gumawa nito, patay na tayo. Tayo na. Pinaikit ng lalaki ang kanyang mga mata. Sinabi ng babae, "Guro, ano ang susunod nating gagawin, gumawa ng isa pang plano?" Ngumisi ang lalaki, "Hindi mo ba naiintindihan, sa kakayahan natin ngayon, napakahirap patayin si Fan. Nabinigyan ako ni Salina ng pera para patayin si Fan, na talagang sinasamantala ako. Kahit na hindi ko alam kung paano siya hinadlangan ni Fan, ayaw ko sa pakiramdam na ginagamit ako bilang isang Mama Meryl. Ang planong A na ito ay pagsubok lamang, magandang patayin si Fan at pahirapan siya, ngunit ang isa pang layunin ay ipalagay kay Fan na patay na ako." Ang lalaki at babae sa kafe ay walang iba kundi si Song Xinghe. Kasama si Tung Hosen. Ang hitsura ng dalawa ay ganap na nagbago. Si Song Xinghe ay mukhang mas bukas at gwapo, habang si Tung Hosen ay tila biglang naging teenager at nanembalik ang kanyang kabataan. Ang kanyang figure ay nabago rin at naging mas compact. Ang 2 taong iyon ay naglalakad sa kalye, kahit na madaanan sila ni Fan, mahirap silang hanapin.
Guro, gusto mo bang gumawa ng palihim na pag-atake habang hindi pinapansin ni Ye Fan? Tanong ni Tung Hosen. Natawa si Song Xinghe, utak ba ng baboy ang utak mo? Gaya ng sinabi ko sa iyo, nang walang ganap na lakas, sa harap ni Ye Fan, tayo ay mahina tulad ng mga langgam. Ang mga pagbabanta, pagkidnap sa mga pamamaraang ito ay hindi sapat upang talunin siya. At kahit na hindi natin siya patayin, may mga taong haharap sa kanya. Ngayong may pera na tayo, at binago ko na ang mukha ko at binago ko ang mukha mo, ganap na tayong makakahanap ng mga paraan upang madagdagan ang ating lakas. Paghihiganti ng Ginoo, 10 hindi pa huli ang lahat, na gusto ako ni Serena na maging kumpay ng kanyan, pero nagkunwari lang akong tanga at nanloko ng pera sa kanya, gusto niya akong gamitin, huwag mo nang isipin. Guro, kung gayon paano natin mapapalakas ang ating sarili ng lakas? Curious na tanong ni Tung Hosen. Masyadong maraming paraan, sinaunang martial arts, supernatural na kapangyarihan, mahika, pangkukulam. Sa aking karunungan, hindi ako naniniwala, at wala akong mahanap na paraan para patayin si Ye Fan ng direkta. Malungkot na daan ang mukha ni Song Xinghe. Guru, gusto ko ring lumakas. Gusto ko ring matutunan ang mga iyon. Gusto kong patayin ang maliit na asong si Su Qingzhou gamit ang sarili kong mga kamay. Puno ng hinanakit ang mga mata ni Tung Hosen, sabik na maging totoo. Pabirong sinabi ni Song Xinghe, napakatanga mo, ipinapayo ko sa iyo na samantalahin ang katotohanang walang nakakakilala sa iyo ngayon, at mabilis na gamitin ang iyong bagong mukha at balat upang mahuli ang isang mayamang tao, baka maaari kang magkaroon ng magandang buhay sa loob ng ilang taon. Huwag isipin ang tungkol sa paghihiganti o kung ano paman. Makakaasa ka na walang kamali-mali ang plano ko, na si Serena ay dapat na katulad ni Ye Fan at ng iba pa, na iniisip na patay na tayo, kaya malaya ka na ngayon. Hindi. Guru, huwag mo akong iwan. Ako. Gusto lang kitang sundan. Direktang lumuhad si Tung Hosen sa lupa, nagmamakaawa. Wala talaga akong magagawa sa iyo na kalapitang mababa ang lipad, ngumiti si Song Xinghe, sumandal sa upuan, at ibinuka ang kanyang mga paa. Kung gusto mo akong sundan, pagsilbihan mo lang akong mabuti, at paginhawahin mo ako sa mental at pisikal. Siyempre hindi kita iiwan. Nang makita ito, naunawaan ni Tung Hosen, biglang ngumiti ng kaakit-akit, dinilaan ang kanyang mga labi gamit ang kanyang dila, at gumapang mula sa lupa patungo sa pagitan ng mga paa ni Song Xinghe, inabot at hinayla pababa ang zipper ng pantalon ng lalaki. Pagkatapos bumalik sa Huahai mula sa isla, si Su Qingzhou ay pumunta sa sementeryo upang maghanap ng sementeryo, at binalak niyang pumili ng isang araw, tulad ng sinabi niya noon. Napakababa rin ng mood ng babae, at hanggang sa Valentine's Day kinabukasan, wala man lang siyang nararamdaman, at tuluyan na niyang nakalimutan ang pagdiriwang na ito. Noong una ay gustong sabihin ni Ye Fan kay Su Qingzhou ang kanyang Valentine's gift, ngunit nang makita ang emosyon ng babae, naramdaman niyang luma na ito, kaya nagplano siyang maghintay ng ilang araw. Kinaumagahan, inayos ni Tia Jiang ang ilan sa mga personal na gamit ni Tung Hosen. Matapos ay cremate ng lahat ang mga bagay, inilibing nila ito sa sementeryo kasama ang mga labi ni Tung Hosen. After completing this series of things, pag-uwi ko, gabi na. Pagkatapos ng hapunan, nagplano si Su Qingzhou na magsaya at bumalik sa pag-aaral upang gumawa ng ilang trabaho. Pagkaupo niya, nakita niya si Tita Jiang na papasok na may dala. Chapter 0698 Bakit ang dami mong tanong? 0698. Tita Jiang, may problema ba? Sa sandaling magtanong si Su Qingzhou, napagtanto niya na si Tia Jiang ay may hawak na garapon. Ngumiti si Tita Jiang at sinabi, ang maliit na pagong na ito ay pinalaki ng ginang, Miss, sa tingin mo ba dinala ko ito sa aking silid upang itago? O ilagay ito sa balkonahe? Naalala lang ni Su Qingzhou na ang android Tung Hosen, at nag-iwan ng ganoong alagang hayop. Ang maliit na itim na pagong na ito ay halatang hindi alam na ang may-ari na umampun nito ay nawala na ng tuluyan. Sa kanyang maliit na ulo na nakalabas, ang kanyang mga mata ay madilim, at siya ay tumingin sa paligid ng pag-aaral ng may pagtataka. Nag-isip sandali si Su Qingzhou at sinabing, ibaba mo ito, ako na ang bahala. Akala ni Tita Jiang ay mali ang narinig niya, Miss, gusto mo bang mag-alaga ng pagong? Well, tahimik na sinabi ni Su Qingzhou, pinuprotektahan niya ako ng kanyang buhay, at ang pagong na iniwan niya, gusto kong tretuhin ito ng maayos. Naramdaman ni Tita Jiang saglit, alam niyang tinuturing ni Su Qingzhou ang android na si Tung Hosen bilang isang tunay na kamag-anak. Para kay Su Qingzhou, hindi na mahalaga kung ano ang orihinal na Tung Hosen. Ang naaalala niya ay ang mabait na si Tung Hosen na mahilig sa mga bulaklak at halaman, mahilig mag-alaga ng maliliit na pagong, at mahilig magtrabaho sa kusina. Sige miss, dito ko na ilalagay itong glass jar, andito na rin ang feed ng pagong. Ngumiti si Tita Jiang. Pagkaalis ni Tita Jiang, naglakad si Su Qingzhou sa garapon ng salamin, tiningnan ang maliit na pagong na tinta, iniunat ang kanyang mga daliri, at bahagyang hinawakan ang likod ng maliit na pagong na tinta. Ang maliit na tinta na pagong ay nagmamadaling binawi ang kanyang ulo sa takot. Nang makita ang hitsura ng maliit na bagay na ito, napaawang si Su Qingzhou at ngumiti, huwag kang mag-alala, papalitan ko ang iyong Panginoon at aalagaan ka ng gusto kapag lumaki ka na.
Matapos panoorin ang maliit na pagong ng tinta, naalala ni Su Qingzhou, hindi ko talaga alam kung paano magpalaki ng mga pagong, kaya tumakbo akong muli sa computer at hinanap ang mga kasanayan sa pagpapalaki ng mga pagong. Biglang may tumawag sa telepono, tumingin si Su Qingzhou sa tumatawag, at nagmamadaling sumagot. Weiwei, bumalik ka na ba? Tumawag si Su Qingzhou. Kakababa ko lang ng eroplano, paano ba President Su, tama na ako, tatawagan kita pagkababa ko ng eroplano. May malinaw at matamis na boses ng babae doon. Kumunot ang noo ni Su Qingzhou at ngumiti, saang hotel ka tutuluyan? Hahanapin kita bukas. Mukhang Union International Hotel iyon. Anyway, ito ay nabook ng isang brokerage company. Ang pinakamagandang 5-star hotel sa Huahai, dapat mong malaman. Tama. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, oh. Alam ko. Well, kailan kita pupuntahan bukas at bibigyan ka ng payo? Mahal ko. President Su, mayroon kang oras upang makilala ang isang maliit na batang babae tulad ko, mayroon kang oras upang makilala ang isang maliit na batang babae tulad ko. Napabuntong hininga si Su Qingzhou at walang magawang umiling, paano ko may kukumpara sa iyo? Isa ka ng international actress ngayon, super A-list star, isang karangalan para sa iyo na makilala ako. Su Qingzhou, natuto ka ng masama, at alam mo pa kung paano ako pagtawanan. Sino bang may sabi sa'yong irritable ka Mr. Su, isang subo lang Mr. Su, kung tawagin mo akong Mr. Su, wala na talaga akong oras para kumain kasama ka, marami akong gagawin. Eto na. Pabirong sabi ni Su Qingzhou. Oh, don't worry. Xiaoshu, I was wrong, I finally came back. I can't wait to run to your house, kiss you, hug you. Kung hindi lang binabantayan ako ng agent at bodyguard, ginawa ko na sana ngayon. Rush. Nagmamadali siyang hinikayat ni Su Qingzhou na huminto, huwag kang ganito, kung lilipat ka ngayon, susundan ka ng mga reporter sa buong bansa, ayokong makunan ng litrato ng walang pinipili. Hihi, ayoko rin. Kapag nakuhanan ka ng litrato, dapat isipin ng mga tao na hindi ako maganda, kaya sinisira ko ang aking hinaharap. Hindi napigilan ni Su Qingzhou na imulat ang kanyang mga mata, okay, Weiwei, huwag kang magsalita ng ganyan, bilasan mo at magpahinga, hahanapin kita bukas. Huwag kang magmadali sa pagbaba ng tawag. Bihira ka lang makita ng matandang kaklase at kasintahan, paano ka matutulog ng matiwasay? Huwag mong kalimutang ihatid ang asawa mo bukas, gusto ko sana siyang makilala, sino ba? Ang kaya mo, pwede mong agawin ang asawa ko. Ngumuso si Ling Yue. Nag-alinlangan si Su Qingzhou at sinabing, tingnan ko kung libre siya. Bakit ka ba ganyan, di ba sabi mo gusto mo akong makilala last time? Bulong ni Su Qingzhou, iyon lang ang naroroon, ang lugar ng Union Group, nadurog ang puso niya. Sige, bukas na lang natin pag-usapan, susubukan kong dalhin siya doon. Pagkatapos magsalita ni Su Qingzhou, ibinaba niya ang telepono. Nakaupo sa upuan at nag-iisip sandali, tumayo si Su Qingzhou at lumabas ng study, pumunta sa kwarto ni Ye Fan, at kumatok sa pinto. Tita Jiang, naka-unlock ang pinto, sigaw ni Ye Fan mula sa loob. Sumimangot si Su Qingzhou at itinulak ang pinto, ako ito. Ikaw Fan. Nakaupo sa harap ng computer, naka-headphone at naglalaro. Nang lumingon siya at nakita si Su Qingzhou, nagulat siyang sinabi, asawa. Ako. Hindi ko inaasahan na kakatok ka sa aking pintuan. Hindi niya naramdaman kung sino ang nasa labas ng pinto, at bilang default ay naramdaman niyang dinalhan siya ni Tita Jiang ng pagkain. Walang magawang sinabi ni Su Qingzhou, nakipaglaro muli kay Momo. Ngumiti si Ye Fan ng alanganin at tumango. Dahil siya ay inireklamo ni Momo noong nakaraan, gumugugol pa rin siya ng ilang oras sa pakikipaglaro sa mga babae. Sa pamamagitan lamang ng pag-aliw sa hipag, hindi magugulo ang pamilya. Sasabihin ko sa iyo, kakain ako ng hapunan kasama ang aking matalik na kaibigan bukas. Gusto kanyang makilala, kung wala kang oras. Meron ako. Nagmamadaling sumang-ayon si Ye Fan, asawa, bihira kang magkaroon nito. Girlfriend, paano ako hindi magkikita? Labis na hindi komportable si Su Qingzhou nang marinig niya ito, ano ang bihirang magkaroon ng kasintahan, mahirap ba akong pakisamahan? Nagmamadaling binago ni Ye Fan ang kanyang mga salita, karamihan sa mga tao ay hindi kwalipikado ka bang maging matalik mong kaibigan sa iyong asawa. Pinandilatan ni Su Qingzhou ang lalaki, pagkatapos ay maghintay ka bukas ng umaga, hahanapin kita pagdating ko, huwag magbihis ng masyadong casual. Ibig sabihin hayaan mo akong magsuot ng sarili kong damit. Tanong ni Ye Fan. Saglit na natigilan si Su Qingzhou, pagkatapos ay naalala na ang sariling damit ni Ye Fan ay ang lahat ng katawa-tawang mamahaling bagay na ginawa ni Master Eric. Kaya nagmamadali siyang umiling, Palm, suotin mo na lang ang binili ko para sa iyo, normal na brand lang. Tumango si Ye Fan na may mapangunawang ngiti, at nagtatakang nagtanong, asawa, ano ang pangalan ng iyong matalik na kaibigan, ano ang hitsura nito? Katulad ba ito sa iyo? Naisip ni Su Qingzhou ang imahe ni Ling Yue, at sinabing, siya ay tinatawag na Ling Yue, at ako ay ganap na naiiba sa akin. Iba ito. Siya ay isang malaking kapatid na babae sa paaralan nung siya ay pumasok sa paaralan.
Siya ay medyo masamang babae. Pero mabuti siyang tao, at naging mabuti din siya sa akin. Isa siyang tomboy. Naninigarilyo siya at umiinom, nagpakulay ng buhok, at nakasuot ng neutral na damit. Pero ngayong naging big star na siya, mukha na siyang diyosa. Nagulat na sabi ni Yefan, asawa, paano ka magiging matalik na kaibigan sa isang masamang babae, hindi ka ba isang tyrant sa paaralan? Su Qingzhou na may kakaibang ekspresyon, kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, bakit ang dami mong tanong? Anyway, gusto mong pumunta o hindi? Hinaplos ni Yefan ang likod ng kanyang ulo sa pagkalito, at sinabing may nahihiyang ngiti, kung gayon, hindi na ako magtatanong, tiyak na pupunta ako bukas. Chapter 0699 Bakit takot na takot ka sa akin? 0699 Sa umaga ng susunod na araw, si Yefan ay nagmaneho ng isang Bentley ng Su Qingzhou, at ang dalawa ay magkasamang pumunta sa Cloud International Hotel. Hindi ko alam kung sinadya ni Su Qingzhou na magpakita kay Chu Yunyao, ngunit pumili siya ng isang puting Bentley, ang modelo ay eksaktong kapareho ng kotse ni Chu Yunyao. Nagpanggap si Yefan na walang alam, bumaba sa kotse kasama ang babae, at naglakad patungo sa pinto ng hotel. Sa paligid ng hotel, mayroong isang malaking bilang ng mga reporter at camera team, at kahit na ang ilang mga gusali sa malapit ay mga paparazzi reporter, sinusubukang makuha ang mga kuha mula sa lahat ng mga anggulo. Labis na naguluhan si Yefan at tinanong ang babae, asawa, sikat na sikat ba ang matalik mong kaibigan? Si Su Qingzhou ay tumingin kay Yefan na parang halimaw, talagang hindi mo kilala ang matalik kong kaibigan. Bagamat bihira siyang magtrabaho sa China, siya ang aktres ng International A-Level Film Festival, at sikat na sikat siya sa mundo. Noong nakaraang taon, may 2 Hollywood movies na lumapag sa China na may box office na higit sa 1 bilyon, at pareho siyang nagbida sa dalawa. Sinabi ni Yefan, nag-iinarte ba siya sa isang espesyal na special effect na blockbuster, isang action blockbuster o isang bagay? Oo, siya ay isang martial arts actor, kung hindi, magiging mahirap para sa mga aktor ng Ziaguo na sumikat sa kaharian ng magnesium sa pamamagitan ng pag-asa sa ibang mga tungkulin. Sabi ni Su Lights No Trail. Biglang sinabi ni Yefan, hindi nakakagulat na wala akong narinig tungkol sa kanya. Hindi ako mahilig manood ng mga action na pelikula at mga special effect na pelikula, dahil ang mga iyon ay masyadong boring para sa akin. Naisip ito ni Su Qingzhou, ngunit totoo na ang mga away na naranasan mismo ng mga lalaki ay mas kapanapanabik kaysa sa mga nasa pelikula, kaya bakit panuurin ang mga pekeng pelikulang iyon? Pagpasok ko pa lang sa pinto ng hotel, nakita ko ang maraming poster ng hotel at mga promotional banner. Magiliw na tinatanggap si Ms. Ling Yue, ang international actress, sa hotel. Makikita na gumastos din ng pera ang Union Group sa pananatili sa naturang international celebrity, para umasa kay Ling Yue para i-promote ito. Itong Chu Yunyao, mukhang hindi masyadong maganda ang business ng hotel. Si Su Qingzhou ay medyo hinamak nang makita niya ang mga patalastas na ito. Nagmamadaling inis-ikaso siya ni Yefan at tumanggo, oo, talagang hindi maganda ang negosyo. Nakita ni Su Qingzhou na ang lalaki ay nagsabi ng parehong bagay, hindi mahalaga kung siya ay taos-puso o peke, nakaramdam siya ng komportable nang marinig niya ito, at nagkusa na abutin at hawakan ang braso ni Yefan. Sabay na naglakad ang dalawa papunta sa pinto ng elevator at nakita nilang may 4 na bodyguard at 2 hotel service staff na nakabantay sa entrance ng elevator. Malinaw na oras na, at natatakot sila na may makaistorbo kay Ling Yue. Sumulyap si Yefan at nakita na ang mga dayuhang bodyguard na ito ay mula sa mga espesyal na puwersa, at ang kanilang lakas ay hindi masama. Dapat silang mga tao mula sa isang propesyonal na kumpanya ng bodyguard. Asawa, nasa presidential suite si Weiwei, dapat diretso tayong pumasok, di ba? Tanong ni Su Qingzhou. Narinig ni Yefan ang malambot na, asawa, at nanigas ang kanyang puso. Dahil sa usapin nitong Hozan, si Su Qingzhou ay nasa mababang mood nitong nakaraang 2 araw at hindi siya tinawagan. Sa muling pakikinig pagkatapos ng 2 araw, ito ay talagang parang tunog ng kalikasan. Dapat posible, hindi mo ba siya kinontak? Sabi ni Yefan. Hindi magagarantiya ni Su Qingzhou na, nang makarating siya sa entrance ng elevator, siya ay talagang napahinto. Sir at ma'am, dahil sa espesyal na sitwasyon dahil sa pananatili ni Tian Hao, pakipakita muna ang room card, sabi ng isang waiter. Sinabi ni Su Qingzhou, ako ay kaibigan ni Ling Yue, ang pangalan ko ay Su Qingzhou. Pumunta ako sa kanya para sa hapunan, dapat ay sinabi niya ito. Nang marinig ito ng waiter, hiniling niya sa kanilang dalawa na maghintay sandali, at pagkatapos ay tumawag sa telepono. Mr. Olesani, may Miss Su dito. Kaibigan daw siya ni Miss Vivian. Nakipag-appointment daw siya para kumain kasama si Miss Vivian. Yes. Naghintay sandali ang waiter at ibinaba ang tawag. Pagkatapos tumawag sa telepono, humihingi siya ng paumanhin, Miss Su, Miss Vivian ay hindi nakipag-appointment sa iyo, mangyaring bumalik. Natigilan si Su Qingzhou, nagulat din si Yefan, tumingin sa babae, asawa, ano ang sitwasyon? Ako, hindi ko rin alam. Sumimangot si Su Qingzhou, tatawag ako. Kinuha ng babae ang kanyang mobile phone at tinawagan si Ling Yue, ngunit naka-off ito.
Hindi mapigilan ni Su Qingzhou na mag-alala, bakit nangyayari ito, may mali ba kay Weiwei? Tinanong ni Ye Fan ang waiter, sino ang Orisani na iyon? Mr. Orisani ay kay Ms. Vivian. Ang ahente, kung mayroon man, palagi kaming nakikipag-usap sa kanya, at karamihan sa amin ay hindi direktang makipag-ugnay kay Ms. Vivian, sabi ng waiter. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, at inakay si Su Qingzhou sa lobby. Husband, bakit? Sinabi ko kay Weiwei na malinaw na. Si Su Qingzhou ay labis na naguguluhan. Sinabi ni Ye Fan, sa palagay ko ay hindi tayo pinayagan ni Orisani na makita siya, o may nangyari. Asawa, gusto mo bang umalis ngayon, o kailangan mo bang umakyat at makita siya? Sinabi ni Su Qingzhou, pumunta ako dito, hindi ako magaan kung hindi ko ito makita, paano kung may mangyari sa kanya? Ngunit paano tayo babangon, pipilitin ba natin ito? Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, heheng ngumiti, asawa. May isang pangungusap, hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou, at pagkatapos ay sinabi sa isang nagtatampo na boses, gusto mong hanapin si Chu Yunyao. Ah, ito ba ang pinakamadaling paraan? Syempre, Mrs., hindi mo. Hayaan mong hanapin ko, hindi ko hahanapin, seryosong sabi ni Ye Fan. Malamig ang mga mata ni Su Qingzhou, na parang magagalit. Nagmamadaling sinabi ni Ye Fan, huwag mong hanapin. Huwag mo nang hanapin pa. Asawa, huwag kang magalit. Hanapin mo. Biglang bumantong hininga si Su Qingzhou at sinabing, hindi pa rin kita mapipigilan, gusto mo siya. Nakonsensya si Ye Fan, asawa, hindi ko hinahanap. Hindi ko talaga siya hinahanap. Huwag kang ganito. Gusto kong hanapin mo. Bakit ba ang hiya-hiya mo? Hindi ako natatakot sa akin. Galit ba ang asawa mo? Asawa mo ako, hindi halimaw, at hindi kita kakainin, bakit ba takot na takot ka sa akin? Isa kang malaking tao, ang marangal na hari ng impyerno, takot na takot ka sa akin sa bahay, para saan? Para akong masama ang ugali, napangiti si Su Qingzhou. Ako. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, ikaw ay babae ay may masamang ugali, ngunit siya ay nagmamadaling ngumiti, pagkatapos ay hahanapin ko punta tayo kay Yunyao, asawa, maghintay. Kinuha ni Ye Fan ang kanyang mobile phone, tinawagan si Chu Yunyao, at ipinaliwanag ang sitwasyon. Si Chu Yunyao ay tila may meeting lang, at pagkatapos makinig, sinabi niya, I see, kayong dalawa sandali. Pagkatapos ibaba ang telepono, isang lalaking nakasuot ng maayos na suit ang tumakbo at lumapit kina Ye Fan at Su Qingzhou. Mr. Su, matagal na akong sikat. Ako si Zhao Guojian, ang general manager dito, at sinabi na ni Director Chu. Ang sitwasyon, dadalhin ko kayong dalawa sa presidential suite ngayon, please. Pinangunahan ni Zhao Guojian ang daan, at ang waiter sa elevator ay hindi nang ahas na pigilan siya. Nag-alinlangan ang bodyguard at walang sinabi. Sumakay ang tatlo sa elevator hanggang sa makarating. Pagkatapos ng floor ng presidential suite, pagkalabas ko ng elevator. Nalaman kong may mahigit 100 matataas na bodyguard na nakatayo sa corridor. May kasunduan, kasama ang pamamahala ng aming hotel, nang walang pahintulot ng ahente na si Orisani, at hindi maaaring istorbohin si Miss Vivian, paumanhin ni Zhao Guojian. Sina Ye Fan at Su Qingzhou ay tumanggaw ng may pagkakaunawaan, pagkatapos magpasalamat kay Zhao Guojian, sabay silang naglakad patungo sa presidential suite na binabantayan ng husto. Kabanata 0700 Marunong magsalita. Sa lalong madaling 0700. Pagdating sa pinto, nagunat ng kamay ang dalawang matataas na bodyguard at hinarangan ang front door. Iniunat pa ng ilang bodyguard na katabi niya ang mga kamay sa bewang at damit, tila may itinatago na armas sa loob. Sino ka? Tanong ng puting bodyguard kay Yingwen. Sinabi ni Su Qingzhou, nandito ako para hanapin si Vivian. Kaibigan niya ako. May appointment ako para sa tanghalian ngayon. Kailangan mo lang siyang tanungin para malaman niya. Paumanhin, hindi kasama sa schedule ni Miss Vivian ngayon ang pagkain kasama ang mga kaibigan, mangyaring umalis ka agad, mataimtim na sabi ng puting bodyguard. Sumimangot si Su Qingzhou, nahihirapan ka bang pumasok at magtanong? May nangyari ba kay Vivian? Bakit hindi mo siya pinakita sa akin? Bumaba ang mukha ng bodyguard, please leave, or will be welcome. Nagalit si Su Qingzhou sa kanyang puso, at sumigaw lang siya sa pintuan, Weiwei. Weiwei, nasa loob ka ba? Sa sandaling sumigaw siya, galit na galit ang bodyguard sa pinto, iniunat ang kanyang kamay sa kwelyo ni Su Qingzhou, at gumawa ng gesture. Kailangang tamaan ang mga tao. Ngunit ang bilis ni Ye Fan ay mas mabilis pa, at iniwas niya ang kanyang kamao sa pisngi ng bodyguard. Paft! Iniluwa ng bodyguard ang isang subo ng dugo at 2 ngipin, at diretsyong bumagsak sa pintuan. Ano ba, lakas loob mong bugbugin ang asawa ko sa harap ko? Nagpakita si Ye Fan ng napakalalaking anyo, at tinaasan ng kilay si Su Qingzhou, asawa, maganda ba ang ginagawa ko? Hindi nag-react si Su Qingzhou, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga, masyado kang nataman, sila pa rin ang mga bodyguard ni Weiwei. Mabigat pa. Pag hindi ako umatras, hindi sesabog ang ulo niya. Inusenteng ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga kamay.
Habang nag-uusap sila, ang grupo ng mga bodyguard na katabi nila ay bumalik din sa kanilang katinoan, at agad na may 3 o 4 na bodyguard na sumugod kay Yefan. Ang mga kamay at paa ni Yefan ay parang hangin, ibinuko niya ang kanyang mga busog mula kaliwa pa kanan, sinuntok ang isa, sinipa ang isa, hinawakan ng mga kamay ang leeg ng isa, ginamit ang buong 2 metrong matangkad na lalaki bilang sandbag, at natamba ang 2 pa. Nakita ng grupo ng mga retiradong espesyal na puwersa ang kakayahan ni Yefan, at sa wakas ay napagtanto na hindi maganda ang sitwasyon. Inilabas nila ang kanilang mga nakatagong pistola at direktang itinutok kay Yefan. Itaas mo kaagad ang iyong mga kamay sa iyong ulo. Humarap sa dingding. O babarilan natin. Sigaw ng isa sa mga bodyguard. Pabirong tumingin si Yefan sa mga bodyguard. May hawak na baril sa magkabilang gilid na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Sige, hulaan natin sino ang unang mamamatay pagkatapos ng baril. Lahat sila ay nagsimulang tumugtog ng drum, sa hindi malamang dahilan, ang lalaking nasa harap niya ay malinaw na walang armas, ngunit wala ni isa sa kanila ang naramdaman na hindi nila siya matatalo. Sa sandaling ito, sa wakas ay bumukas ang pinto ng presidential suite, at lumabas ang isang mataba at nasa katanghaliang gulang na puting kamiseta na may dalang pipe, brown na salaming pang-araw, isang kalbo na ulo, at isang plaid shirt. What the hell happened? Anong ginagawa mo? Mukhang galit si Fatty. Mr. Olasani, dapat makita ng dalawang ito si Miss Vivian, may appointment daw sila ni Miss Vivian para sa hapunan, nagmamadaling paliwanag ng isang bodyguard. Sumulyap si Orisani kay Yefan at sa kanilang dalawa na may malungkot na ekspresyon, iyan ba ang hiniling mong makita si Vivian ngayon lang? Sabi ko sa iyo, walang oras si Vivian para kausapin ka. Umalis ka dito, o tatawag ako ng pulis. Hindi ako naniniwala, kakatawag ko lang kay Weiwei kagabi, best friend ko siya, imposibleng makita kami bigla. Malamig na sinabi ni Su Qingzhou, at ikaw ang kanyang manager, kaya wala kang mga paghihigpit sa kapangyarihan. Sino ang kanyang nakilala? Ngumisi si Orisani, mukhang dapat kang makulong, tatawag ako ng pulis. Pagkatapos noon, tatawag na sana si Orisani. Ayaw ni Yefan na mag-aksaya ng oras kasama siya, at dumiretso siya sa suite. Hoy! Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Iniunat ni Orisani ang kanyang kamay para pigilan siya. Ngunit sa sandaling nakaiwas si Yefan, ang tao ay nakatakas sa block at pumunta sa suite. Nagkagulo ang eksena, at sinamantala ni Su Qingzhou ang oras para tumakbo papasok. Pagdating nila sa presidential suite, nadiskubre ng dalawa na wala itong laman at walang tao. Weiwei, Weiwei. 2 beses na tumawag si Su Qingzhou, ngunit hindi tumugon. Sumimangot si Yefan at sinabing, asawa, wala talagang tao dito, wala siya dito. Paano ito? Lumingon si Su Qingzhou at may kaina hinalang tumingin kay Orisani, anong nangyayari? Wala talaga siya dito, bakit nakatayo pa rin kayo dito? Namula si Lisani sa galit, pero nagpanik, it's none of your business. Umalis ka na dito dali. Humakbang si Yefan at lumapit sa manager ng matabang lalaki, hinawakan siya sa kamay. Damit, na may malungkot na mukha, sinabi niya, makinig ka, hindi ka masyadong nagsasalita sa aking asawa. Sana ay magpakita ka ng paggalang. Bakit? Bakit? Ano kayo? Bago pa matapos magsalita si Orisani, sinuntok ni Yefan ang pader sa tabi niya. Mahigit 1 metro pa ang layo ng kamao niya sa pader. Ang isang kamao na lumabas ay nagwawasak. Boom! Sa isang malakas na ingay, isang malaking butas ang lumitaw sa dingding, at ang alikabok ay lumilipad. Naging berde ang mukha ni Orisani habang nakatulala sa butas, at mas namangha ang grupo ng mga bodyguard sa likod nila, na parabang sila ay buhay. Parang panaginip lang, kahit hindi nahawakan, halos gumuho ang pader. Alam mo na ba ang sasabihin mo ngayon? Mahinang tanong ni Yefan. Napalunok ang matabang puti, tumanggo naman ang manok na parang tumutusok ng kanin, na may matinding takot sa mga mata. Sir, Miss, kailangan kong magsalita ng maayos, huwag mo akong patayin. Iiyak na sana si Orisani. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, bakit naghihintay ang ilang tao hanggang sa galitin nila si Yefan bago sila handang magsalita ng maayos. Ngunit muli, lumalakas ang lalaking ito mula nang makilala niya si Yefan. Ngayon kahit na alam niya ang background ni Yefan, hindi pa rin matukoy ni Su Qingzhou ang lakas ng lalaki. Kamakailan ay naging mas masipag si Yefan. Magsanay tuwing umaga at gabi. Hindi natatakot sa mataas na talento, ngunit natatakot sa mataas na talento at ganoong kasipagan, hindi makita ni Su Qingzhou kung gaano talaga kalakas si Yefan. Tama, kaming mga taga-Zia sa pangkalahatan ay napakadaldal at magiliw. Halika, huwag kabahan, maupo, at sabihin sa amin ng dahan-dahan kung ano ang nangyari sa iyong Miss Vivian. Ngumisi si Yefan. Ibaba mo si Orisani. Halos samandal si Orisani sa dingding, naglakad papunta sa isang upuan sa dikalayuan at umupo, takot na takot siyang tumayo. Actually, sabi ni Orisani na may malungkot na mukha, Vivian, siya, nawawala siya. Ano? Agad na nag-aalalang nagtanong si Su Qingzhou, ano ang kulang? Kagabi, tinawagan ko pa siya. Oo, sabi ni Orisani, kakalabas ko lang ng airport kagabi at dumating sa hotel, at nandoon silang lahat, pero kaninang umaga,
pumunta ako para dalhan siya ng almusal, pero nakita ko, wala na ang mga tao. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.